Nasa late 20s na ako, babae, nakatira sa Rizal, at araw-araw bumabiyahe papuntang Ortigas para sa office job ko. Hindi naman sobrang baba ng sahod ko, pero hindi rin iyong klase na nakakahinga ka ng maluwag. Kasama ko sa bahay si mama, ang bunso kong kapatid at tita kong byuda na sa amin na rin tumanda. Wala na si papa at simula college parang kusa nang napunta sa akin ng bills, forms, reseta at kung ano pang kailangan sikasuhin sa bahay. Maaga akong gumigising, nakikipagsiksikan sa biyahe, uuwi para mag-asikaso ng hapunan at gamot tapos hating gabi na bago ako makaupo ng maayos. Kung Instagram lang ang basehan, hindi mo iisiping ganyan ang buhay ko. Mukha akong laging nasa maayos na cafe, parang may oras mag-journal, may budget sa matcha, may skincare routine na hindi napuputol, at may buhay na hindi ginagalaw ng commute, bills, o alalahanin sa bahay. Hindi naman lahat gawa-gawa. Totoo na may mga araw na nakakapunta ako sa ganoong lugar. Totoo rin na gusto ko ang tahimik na coffee shop at maayos na ilaw. Pero ang hindi nakikita sa frame ay yung mga oras na pinipilit ko lang ayusin ang sarili ko para may maipost na mukhang magaan ang buhay. Kahit nanginginig na tuhod ko sa kakapila at halos wala nang laman ang GCash ko. Nung pandemic nagsimula ang lahat ng hindi ko namamalayan. Nawala ang biyahe, nadagdagan ang oras sa phone, at biglang naging mahalaga ang online presence kasi doon ka parang nakikita. Noong una, harmless lang siya. Halaman sa bintana, mug ng kape, selfie pagkatapos ng online mass kasama si mama sa sala. Tapos may reactions, may messages, na ang fresh ko raw tingnan, ang kalmado ng vibe ko, ang ganda raw ng feed ko. Maliit na bagay iyon para sa iba pero sa akin may tinamaan siya. Parang may nagsabi sa loob ko na kung hindi ko kayang gawing maayos ang totoong buhay ko, baka pwede ko muna iyong buuin sa screen. Hindi naman ako iyong taong mahilig magpapansin. Noong high school, tahimik lang ako, choir girl sa simbahan, mahilig sa second-hand books galing Recto, old OPM, at mahabang usapan kaysa maingay na barkadahan. Hindi rin ako iyong laging stand out. Madalas nasa gitna lang ako, iyong madaling makalimutan kapag tapos na ang klase. Siguro kaya nung nakita kong pwede palang ayusin ang buhay hanggang magmukhang mas presentable, nahulog ako roon nang hindi ko napansin kung gaano nakalalim. Unti-unti akong naging sobrang aware sa lahat. Hindi na ako makakain sa labas nang hindi iniisip kung saan ang maayos na anggulo. Hindi na ako makakadalo sa binyag, kasal, o kahit ordinaryong dinner nang hindi iniisip kung anong story ang ilalagay ko para mukhang may social life ako, pati simbahan naging content. Hindi ko naman pinopost ang dasal ko, pero kukunan ko ng picture ang ilaw sa chapel, ang kamay kong may hawak na rosary, o notebook kong may verse na isinulat ko habang may mass. Kapag may family outing kami, na minsan lang mangyari sa isang taon, mas una ko pang iniisip kung anong kulay ng damit ang babagay sa feed, kaysa kung komportable ba ako sa buong biyahe. Kasabay nun, nagsimula rin akong ikumpara ang sarili ko sa lahat, sa mga kabatch kong may condo turnover na, sa mga dating kaklase na nasa abroad at mukhang tuloy-tuloy ang buhay, sa mga churchmates na parang ang gaan ng mundo at maayos ang relasyon. Kahit sa mga taong hindi ko kilala ng personal, naiinggit ako. Hindi ako galit sa kanila. Ang totoo, mas galit ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko laging may kulang. Kapag may nakita akong beach post o weekend trip, kahit kakabayad ko lang ng kuryente at gamot ni mama, may boses agad sa ulo ko na nagtatanong kung bakit ako nandito pa rin sa ganitong ikot habang ang iba parang umaandar ng mas madali. Nagkaroon pa ako ng phase na halos hindi na ako bumibili ng kailangan sa bahay pero handa akong gumastos sa bagay na magmumukhang maayos sa picture. Isang blouse na alam kong mabilis maluma, isang ceramic cup na hindi ko kailangan, isang planner na kalahati lang nasulatan dahil mas mahalaga sa akin ang cover, isang maliit na ring light kahit may mga linggo na noodles at itlog ang inuuwi ko para makatipid. Nakakahiya yung aminin na yon dahil wala namang may pumilit sa akin. Ako yung gumawa ng pressure, tapos ako rin yung nalunod sa bigat niya. May boyfriend ako noon, hindi na ngayon, pero hindi dahil may third party o may isang malaking kasalanang madaling ikwento. Ang totoo, unti-unti lang akong nawala sa pagiging totoo sa kanya. Government employee siya sa Pasig, maayos sa pamilya, hindi showy online at okay na sa kanya ang lugawan, lakad sa mall o siomai pagkatapos ng simba. Noong una gusto ko yon dahil tahimik at totoo.
Kalaunan, nahihiya na akong i-post ang dates namin kapag hindi maganda ang place. Hindi ko naman iyon sinabi sa kanya ng diretsyo, pero lumalabas siya sa maliliit na paraan. Pinapalipat ko siya ng upuan dahil hindi maganda ang ilaw. Hihintayin ko munang dumating ang pagkain bago ako makipag-usap ng maayos dahil gusto ko munang kumuha ng picture. Minsan nagbiro siya na baka raw mas importante sa akin ang overhead shot kaysa sa oras naming dalawa, at kahit ngumiti ako noon, alam ko may tama iyon dahil totoo. Naalala ko pang isang gabing nag-usap kami pagkatapos ng simba. Tahimik lang iyon, walang sigawan, pero mas masakit yata kapag ganoon. Sinabi niya na pakiramdam niya hindi na niya ako maabot kapag magkasama kami dahil parang lagi akong may kausap na ibang tao sa screen. Sabi niya, kahit okay naman ang araw namin, parang hindi siya kumpleto hanggat hindi ko na ipapakita online na okay ang araw namin. Tinanong niya ako kung masaya pa ba talaga ako o gusto ko lang mukhang masaya. Defensive ako noon at sinabi kong normal lang namang mag-post. Pero noong pauwi na ako, pinanood ko ulit yung mga stories ko mula sa date na yon at doon ako natakot. Wala roon ang totoong nangyari. Ang nandun lang ay kape, ilaw, at caption na parang ang gaan ng mundo kahit ilang minuto. Bago iyon, halos umiyak na ako sa harap niya dahil gusto kong bumili ng sapatos na hindi ko afford para lang hindi ako mahiya sa team building. Mas lumala noong bumalik ang full office setup. May mga kaopisina akong hindi naman mayaman pero alam mong marunong magdala ng sarili. May isa kaming bagong hire na laging polish tingnan. Maayos siyang katrabaho at mabait kausap, pero sa tuwing dadaan siya sa cubicle ko, mas lalo kong nakikita ang sarili kong puyat, pawisin at laging nagmamadali. Pupunta ako sa CR para tingnan ang mukha ko. Sa MRT, bubuksan ko ang front cam para hanapin ang angle kung saan hindi halata ang eye bags. Minsan sa pantry, hindi pa ako kumakain agad dahil gusto ko munang picturean ang baon ko na sinadya kong ilagay sa lalagyan na mas sosyal kaysa sa tunay niyang laman. Naging magaling akong magtago ng butas. Noong nagkaproblema sa ngipin si mama at pabalik-balik kami sa clinic, hindi ko sinabi sa halos kahit sino na kinakapos kami. Ang pinost ko ay old beach photos na parang throwback lang. May isang linggo na galing kaming public hospital para sa check-up ng tita ko. Tapos habang nakaupo ako sa bangketa, hawak ang supot ng gamot at mga resibo, nag-upload ako ng selfie sa close friends na may maayos na makeup at caption tungkol sa peace. Naalala ko yon ng malinaw dahil nasa eco bag ko ang listahan ng utang ko sa 2 tao at tsinelas lang ang suot ko dahil nasira ang sandals ko noong umaga. May mga nag-reply na glowing daw ako. Gusto kong matawa at mahilo ng sabay. Sa bahay naman, hindi ko napansing unti-unti na akong absent kahit present ako. Habang nagsasalita si mama tungkol sa presyo ng maintenance niya, kalahati ng isip ko nasa pag-edit ng cover photo ko sa Facebook. Habang nagsasaing ako, tinitingnan ko kung ilan na ang views ng reel ko tungkol sa Sunday reset kahit ang totoong Sunday ko ay laba, palengke, linis ng electric fan, at pagsundo ng gamot. Ramdam iyon ng pamilya ko kahit hindi sila pala sabi. Minsan habang nababalat si mama ng sibuyas, sinabi niyang parang lagi raw ako may hinahabol na taong hindi naman kami kilala. Tinamaan ako roon dahil iyon na nga ang pakiramdam ko. Parang nakikipaghabulan ako sa mas magandang bersyon ng sarili ko. At habang tumatakbo ako, nadadala ko sa likod ang mga taong umaasa sa akin na maging present. Pinakatumama sa akin nung namatay ang aso naming si Bingo. 13 taon na siyang kasama sa bahay. At nang mawala siya, mabigat iyong katahimikan na naiwan. Gusto kong mag-disappear online ng ilang araw pero kasabay noon may office event at birthday ng isang kaibigan. Imbes na magluksa ng maayos, ang una kong inisip ay baka mapansin ng mga tao na tahimik ako at magtanong kung ano ang nangyari. Kaya nag-post pa rin ako ng cake, ilaw at maayos na table setup. Pag-uwi ko at nakita ko ang bakanteng pwesto ni Bingo sa may pinto, doon ako napaupo sa sahig. Hindi lang dahil wala na siya, kundi dahil naisip ko na pati sa lungkot hindi ko na maibigay ang sarili ko ng buo. Noong Disyembre, may out of town ng office sa Batangas. Hindi naman bongga, pero malaking bagay iyon sa akin dahil bihira akong makalabas na hindi family errand ang dahilan. Ilang linggo ko iyong inabangan. Nag-ipon ako para sa outfit, naghanap ng peg sa Pinterest
at nag-iisip pa ng captions kahit hindi pa nangyayari ang biyahe. Gusto ko kasing once man lang, ako naman iyong mukhang maayos sa feed. Nasa van na kami, maulan sa C5 at mabigat ang traffic, nang tawagan ako ng bunso kong kapatid. Nadulas daw si mama sa banyo at sumakit ang balakang. Hindi raw makalakad ng maayos at umiiyak siya sa sakit. Hanggang ngayon nahihiya akong aminin na hindi ako agad umuwi. Sinabi ko sa kapatid ko na tawagin ang kapitbahay naming may tricycle at dalhin si mama sa pinakamalapit na klinik tapos ako raw ang bahala sa pera. Totoo namang nasa gitna na kami ng biyahe at may hiya factor sa office, pero ang mas totoo ay ayokong sayangin ang trip. Ayokong mawala ang pagkakataong magkaroon ng 2 araw na mukha akong isa sa mga taong walang iniintindi kundi dagat at sunset. Pagdating namin sa resort, umaraw pa. Ang ganda ng ilaw at nakakainis siyang tingnan dahil kabaligtaran siya ng gulo sa dibdib ko. Nag-message ang kapatid ko na naturukan na si mama para sa sakit at kailangan ng x-ray kinabukasan. Nagpadala ako ng pera tapos ginawa ko ang bagay na hanggang ngayon mabigat pa ring isipin. Nagbihis ako, nag-lipstick, sumama sa group photo sa tabi ng pool at ngumiti na parang walang nangyayari sa bahay. Noong gabing iyon, ako pa ang unang nag-upload. Ang caption ko, parang grateful at kalmado. Ang totoo, nanginginig ang kamay ko habang nagtatype. Kinabukasan maaga akong nagising hindi dahil excited sa dagat kundi dahil hindi ako mapakali. Pagbukas ko ng phone, ang daming heart reacts at replies. Ang daming nagsabi na deserve ko raw ang pahinga at ang saya raw tingnan ng buhay ko. Habang binabasa ko iyon, pumasok ang message ng kapatid ko na nasa x-ray na sila at baka may hairline fracture si mama. Doon ako tuluyang nasuka sa CR. Naka-swimsuit pa ako sa ilalim ng oversized shirt at tuyo na ang makeup sa mukha ko. Doon ko unang naramdaman ng buo na may mali na talaga. Hindi dahil nag-post ako kundi dahil umabot ako sa puntong kaya kong gawin ang kabaligtaran ng nararamdaman ko at paniwalain ang iba tapos ako mismo hindi ko na alam kung sino ang totoo. Umuwi ako ng mas maaga at nagdahilan sa boss na may family emergency. Nakasakay ako ng bus pabalik ng Cubao na amoy alat pa ang buhok ko. Pagdating ko sa klinik, nakita ko si mama na maputla, may hawak na panyo tapos nang makita niya ako, ngumiti pa siya. Iyong ngiti ng nanay na gusto kang patawarin bago ka pa humingi ng tawad. Hindi ako umiyak agad. Tinulungan ko muna sila sa bayad, papel at gamot. Noong nasa tricycle na kami pa uwi at nakasandal siya sa akin dahil masakit ang lubak sa balakang niya, doon ako umiyak ng tahimik. Hindi niya ako pinahiya. Ang sinabi niya lang ay buti nakarating ka na. Pag-uwi sa bahay, binura ko ang halos kalahati ng stories ko. Hindi lahat dahil duwag pa rin ako noon pero tinanggal ko yung full photo at ilang clips na hindi ko na kayang tingnan. Tapos, binuksan ko ang archive ng mga posts ko at pakiramdam ko binasag ako ng sarili kong feed. Ang daming mukha ko ron na mukhang maayos, ang daming mesa na mukhang masagana, ang daming sulok ng buhay ko na pinakinis ko hanggang mawala ang katotohanan. Wala roon ang amoy ng bus sa umaga, ang inis sa billing office, ang takot tuwing may bagong reseta, ang hiya sa collection text, o ang lungkot ng unti-unti kaming mawalan ng boyfriend ko dahil hindi na niya ako makausap ng walang filter. Ang nandun lang ay isang babaeng marunong magmukhang okay. Hindi ko binura ang account ko. Tumigil lang ako sa pag-post ng matagal. Noong una parang may withdrawal. Automatic kong kinukuha ang phone ko kapag may maayos na ilaw, bagong luto o blouse na bagay sa picture. Doon ko lang nalaman kung gaano ako nakaasa sa validation ng mga taong hindi naman sasalo sa akin kapag bumigay ako. Habang tahimik ako online, may mga bagay na bumalik. Bumalik ang totoong simba na hindi kailangang kunan ng picture. Bumalik ang pagbabasa ko sa biyahe. Bumalik ang pakikinig ko kay mama. Isang beses nagpunta kami ng kapatid ko sa Antipolo para magsindi ng kandila at kumain pagkatapos. Wala akong post mula roon. Pero sobrang gaan sa pakiramdam na may alaala akong akin lang at hindi para ipakita. May isa pa akong napansin habang hindi ako active. May mga taong naghanap sa akin ng walang kinalaman sa posts. Isang church friend ang nangamusta. Iyong ex ko nag-message minsan para itanong kung okay na si mama. Iyong office mate na lagi kong kinukumpara sa sarili ko.
Nalaman kong nag-aalaga rin pala ng magulang na may sakit at umiiyak din minsan sa CR. Nakakahiya mang aminin, pero ang dami ko palang inimbentong buhay ng ibang tao base lang sa nakikita ko sa screen. Hindi naman ibig sabihin na okay na lahat ngayon. May mga araw pa rin naiinggit ako. May mga araw na gusto ko pa rin magmukhang mas buo kaysa sa totoo. Pero, may kaunting distansya na ngayon sa pagitan ng nararamdaman ko at ng gusto kong ipakita. Noong isang buwan, nag-post ulit ako pagkatapos ng matagal na pananahimik. Hindi selfie at hindi travel photo. Picture lang iyon ng mesa namin sa kusina. May lagayan ng gamot, may hiniwang prutas, may rosary ni mama at may notebook kong puno ng expenses. Ang caption ko hindi rin malalim. Sinabi ko lang na may mga trabaho sa buhay ng tao na hindi kita sa maayos na frame. Hindi ko inasahan pero iyon pa ang post na nagdala ng pinakamatinong usapan sa comments at messages. Kaya siguro sinusulat ko to ngayon. Hindi para magpanggap na may lesson akong kayang ibigay sa lahat. Hindi rin para sabihing masama ang social media at dapat iwanan ng lahat. Ang gusto ko lang aminin ay may panahon sa buhay ko na halos ipagpalit ko ang katotohanan para sa maayos na presentasyon. At ang pinakamabigat na bahagi, wala namang pumilit sa akin. Ako mismo ang bumuo ng bersyon ng sarili kong madaling mahalin sa screen, tapos ako rin ang nagpabaya sa totoong ako na nalilito, naiinggit, kinakabahan, at gustong huminga. Kung may makakabasa nito na halos hindi na makakain, nang hindi iniisip kung postable ba, o hindi makakasama sa pamilya nang hindi naghahanap ng magandang kuha, sana maintindihan mo na may hangganan ang pag-curate bago ka tuluyang mawala sa sarili mo. Sa akin, umabot muna sa clinic, sa x-ray, sa guilt, at sa mukha ng nanay kong may sakit habang nasa phone ko ang beach photo kong nakangiti. Hindi ko gugustuhin mangyari iyon sa iba. Mas okay na si mama ngayon, mabagal pa rin siyang maglakad kapag malamig ang panahon pero nakakakilos na. Iyong bunso kong kapatid mas matangkad na sa akin at mas marunong na rin minsan sa budget ng bahay. Ako nandito pa rin sa parehong biyahe, parehong trabaho, at parehong bills. Hindi naman gumana ang buhay ko nang tumigil ako masyadong mag-curate pero mas malinaw na sa akin kung ano ang akin at ano ang palabas lang. Sa panahon ngayon, pakiramdam ko malaking bagay na iyon. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.